Dear Lady Love TV. Mr. Nerdy is my destiny. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Masayang lumabas si Leo ng kanyang kwarto kung saan niya iniwan ang natutulog na si Prime. Dali-dali niyang tinawagan ng tagapagluto ng Vista Puente. Alam kong Sabado ngayon, ate, but please, nagmamakaawa ako sa inyo. Ipagluto ninyo ako ng hapunan ngayon. I will pay you double today. Bibigyan ko rin kayo ng extra day off next week with pay. Pupunta ba uli riyan yung girlfriend mo? May panunoksong tanong ng ginang. Tumawa si Leo. Kinilig pa yata siya sa pagkakarinig ng salitang girlfriend. Sabi ni Ken ay girlfriend mo raw yung babaeng lagi mong kasama riyan tuwing linggo. Sismoso rin pala yung kapatid kong yan. Hindi masyadong official na girlfriend ate. Right. Lasing at walang katinuan si Prime nang sabihin nito ang tatlong salitang iyon. She was half asleep, maybe even delirious. Kung ano-ano na naman talaga ang nasasabi ng taong lasing, hindi ba? Gayunman, napakasaya ni Leo nang marinig iyon. And her smile, how could he forget it? Napakaaliwalas at napakatamis niyon. How he wanted to scream, burst out in song and do cartwheels. God, he was the happiest man in the world. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang kumutan at halikan sa noo si Prime. When he finally calmed down, he sat on his bed just looking at her sleeping peacefully. At noon na niya naganap na na-realize na umiibig na nga pala talaga siya rito. Tinulungan pa siya ng cook sa paghahanda ng mga iluluto. Habang nagluluto si ate, dalit-dali nagpunta si Leo sa bayan para bumili ng mga sariwang bulaklak at scented candles. He wanted to set the dining table beautifully for dinner. Gustong nakaalis na si Ate Sally nang magising si Prime. Nakapaghilamos na ito nang lumabas ng kwarto dahil burado na ang makeup nito sa mukha. She still looked pretty to him. Hey, parang nahihiyang bati ng dalaga kay Leo sa hallway. Sinalubong niya ito. How are you feeling? Medyo masakit yung ulo ko. Sabi nito at iniyakap ang isang kamay sa kanyang bewang at inihilig ang ulo sa kanyang balikat. My poor baby, he murmured. Planted a kiss on the top of her head, saka inilapat ang palad sa kanang bahagi ng ulo ni Prime at minasahe iyon. Pasensya ka na nga pala at sa master bedroom kita dinala. Hindi kasi nakahanda yung guest rooms. Once a week lang kung maglinis dito mga kasambahay ng parents ko. Okay lang. Thank you pala at sinundo mo ako riyon. Sabi nito tumiyad para halikan siya sa pisngi. Pinaupo niya si Prime sa salas. Pagkatapos pa inumin ng gamot, umupo siya sa tabi nito at inakbayan. Bakit ka ba naglasing? Tanong niya habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Birthday party nga yun, diba? Nakasipangot na sagot niya. Siyempre may mga alak doon. Ayoko na naglalasing ka ng ganoon, okay? Paano kung mapahama ka sa kalsada? Prime just grunted and she crushed her body against his. Nanatili silang magkayakap na nakaupo roon hanggang sa maalala ni Leo na kailangan na pala nilang kumain ng hapunan. Iniwan niya ni Prime sa salas para ihanda ang dining table. Nandalhin niya roon ang dalaga na tuwa siya sa maluwang na pagkakangiti nito sa nakitang resulta ng effort niya. Inamoy pa nito ang bulaklak sa flower vase. Si Ate Sally yung nagluto ng mga yan. Huwag ka mag-alala. Natatawang sabi ni Leo at ipinaghila ko ng silya. Magana silang kumain. Pero sa buong panahong iyon ay hindi siya nakasilip ng pagkakataong buksan ng usapan tungkol sa pagtatapat sa kanya ni Prime. He was happy, but a little bit anxious about it. What if she didn't remember? Pagkatapos nilang kumain, natuwa si Leo dahil hindi pa nagpahatid si Prime pa uwi. Desidido siyang hindi matatapos ang gabing iyon na hindi nila mapapag-usapan ng tungkol sa damdamin nila sa isa't isa. At last, he could hear church bells ringing and that glorious sound was for his own wedding. Halos walang pagsidla ng kasiyahan niya ngayong naisip na malapit na magbago ang kanyang buhay. And oh kids, children of his own. Niyaya siya ni Prime na maglakad-lakad sa labas ng bahay hanggang sa maisip niyang dalhin ito sa paborito niyang parte ng plantasyon tuwing gabi. Isa iyong damuhan sa dulo ng taniman ng mahogany, katabi ang isang maliit na sapa. Makikita mong mabuti ang mga bituin dito. Sabi ni Leo pagkababa nila mula sa sasakyan. On darker nights, the Milky Way is even visible to the naked eye. Binuksan niya ang tailgate ng likod ng pickup at naupo sila roon. Ang ganda nga rito. Very inviting sa pandinig ang tunog ng tubig sa sapa. Sabi ni Prime at iniikot ang paningin
Sa madilim ng paligid na mga bituin lang ang tumatanglaw. Dito ako nagpupunta minsan kung ginagabi sa plantasyon at tinatamad pa akong umuwi ng bahay. Dito ako nagpapalipas ng pagod. Minsan ay nakakaidli pa nga ako dito sa likod ng truck. Masarap nga tumambay rito paggabi. Ang ganda ng langit. Ang daming bituin. Gusto ko makakita ng shooting star. They sat there together, just staring at the heavens above them, looking at the celestial bodies, listening to the rippling of water from the creek, merged with the sound of insects. Magkahawak ang mga kamay nila. Noon lang napansin ni Leo na perpekto ang pagkakaugnay ng kanilang mga kamay, na parang nilikha ang mga iyon para sa isa't isa. Inakbayan niya si Prime. You should see what it's like here after the rain. May mga makikita kang alitap-tap sa paligid. Yes, I want to see that, Leo. With you? With me? Nakangiting sambit niya. Tumingin ito sa kanya. Yes, only with you. He stared at her face, bathed by the light of the crescent moon and the stars. She looked so beautiful. Ibinuka ni Leo ang bibig pero parang hindi niya alam kung paano sasabihin ang damdamin. He was enthralled by the majesty of the night, and droning in the image and sweet scent of the woman that was with him. Natagpuan na lamang niya ang sariling hinahalikan si Prime. They shared hungry wild kisses. They sucked at each other's lips, tasted each other's mouth. He felt her fingernails racking his back as she pressed her body against his. Sapat na ang mainit na halik na pinagsaluhan nila at madamang malambot na makurbadang katawan ni Prime. Para kung mawala ang kontrol ni Leo sa sarili, he was already on fire, hot and raging. He wanted her. He wanted her tonight. Shouldn't we go home and do this on my bed instead? Nagawa niyang itanong sa pagitan ng paghalik sa mga dibdib ni Prime, na nahantad ng kalasin niya sa batok ang tali ng halter top na suot nito. Umiling si Prime sa tanong ni Leo. Let's not stop, Leo, please. Halos kumakaawa niya. Not now. Nag-iinit ang kanyang pakiramdam at ayaw niyang mawala iyon. Nabitin siya nung nasa opisina sila. They had been making out heavily, on the verge of having a passionate union, and the moment was interrupted by his stupid brother. Hindi niya gusto ang sakit na dulot ng pagkabiting iyon, at iyon ang ayaw niya maulit. She wanted Leo. She needed him. Good, because I don't think I can wait that long, either, sabi ni Leo at tinanggal ng tuluyan ang kanyang bra. Nagpakawala si Prem ng mahabang ungol, habang halinhinang hinahalikan ni Leo ang mga umbok ng kanyang dibdib. Sa gitna ng nakakaliyong init, nagawa niyang gumalaw at iangat ang katawan para tulungan itong damahin ang ilalim ng kanyang damit. Hindi rin tumitigil ang kanyang mga kamay sa paglalakbay sa katawan ni Leo, hanggang sa halos warakin na niya ang suot nitong polo. He let out a sexy laugh. Easy love, he whispered. Ito na ang naghubad ng pangitaas at hinayaan niyang damahin at hilikan ng katawan nito. It tastes good. She groaned as she licked and nibbled at his hard, smooth skin. Nang umungol si Leo, lalong tumindi ang nadarama niyang pagnanasa. Bumaba si Prime mula sa pagkakaupo sa likod ng pickup at hinila pahubad ang suot niyang underwear. He rolled up her dress on her waist, saka ibinukam ng binata ang kanyang mga hita at ibinaw ng mukha sa pagitan niyon. Halos mapasigaw siya sa sarap at sa luwalhati ng nararamdaman ang mga ginagawa roon ng bibig ni Leo. He was lapping at her, nibbling, sahing at that knob of flesh. Napasabunod siya sa buhok ng binata at napatingala sa kalagitnaan. Sa nakababaliw na sensasyong umaalipin sa kanya. Oh, Leo. Pumapaimbulong. Pataas ang kanyang kamalayan. Pakiramdam niya ay sasabog na siya sa init sa anumang sandali. She knew that her arousal was fast approaching an explosive release. Pero isang eksperto sa pagkakaniig, si Leo, alam nito kung kailan ititigil para hindi muna siya sumuko sa luwalhati. Nang marinig ni Prime ang pagbukas ng zipper ng pantalon ni Leo, ay isang paalala ang pilit na sumiksik sa nag-aapoy niyang kamalayan. Sweetheart, wait. We need protection. Oh, sambit nito at saglit na nataranta. Yes, of course. Good thing I still have on my wallet with me. Sabi nito at narinig niya ang pagbukas ng pakete ng proteksyon. Nakadamit panlabas pa mga ito na magis na niya kanina. Nakalimutan na siguro nito magpalit dahil sa pag-aasikaso sa kanya. She shuddered when he placed himself between her legs.
Bumuon ng mga kuko niya sa magkabilang braso ni Leo nang maramdaman ang unang pagdaitin ng kanilang mga kaselan. I promise, I will be very gentle, my sweetheart. Sabi nito, just bear it for a little bit. Leo brushed his tongue against her ear at his initial thrust. Hindi nakahinga si Prime sa sakit na dumapo sa kanya. He bit her earlobe as she pushed an inch deeper. She let out a tiny scream. Tumigil ito sa paggalaw at pinaliguan ng mumunting halik ang kanyang mukha. Without withdrawing from her, he carried her carefully sat down at the back of the truck with her straddling his lap. Prime, Masu yung tawag nito sa kanya. Tumilat siya. She was tight and she thought he was too big for her to accommodate. The pain was excruciating. Nevertheless, she didn't really want them to stop. Not now. Malayo na ang narating nila para tumigil. Let's do this together, baby. Masu yung hiling ni Leo sa kanya. I want you to lower yourself down on me. Take me in completely. She could only nod her head in the dark. She wanted this. She wanted him. Now, move slowly. Sabi ni Leo habang hawak siya sa bewang ng isang kamay. Ang isang kamay naman nito ay bumaba sa kanyang pagkababae. Gumalaw ang mga daliri nito roon. His thumb kneaded her tender knob and it worked wonders against her pain. Saka siya maingat at unti-unting gumalaw para isagad ang pagkakaugnay ng kanilang mga katawan. That's it, baby. More. He coaxed her gently. Napadaing uli si Prem sa huling pagbaba ng kanyang katawan sa kandungan nito. She gasped when she felt his entire length inside her. Muling sinakop ni Leo ang kanyang bibig. He kissed her wet and deep, his tongue swirling in and out of her mouth. He did what for a while, kissing her fervently while his thumb never stopped working on her. Tila hinihintay nito makapag-adjust siyang mabuti sa ibabaw nito. Now, wrap your legs around me, sabi ni Leo nang iwan nito ang kanyang bibig. Inalis nito ang isang kamay mula sa pagitan ng kanyang mga hita at hinawakan siya sa magkabilang bewang. Tinulungan siya ng binata na gumalaw ng pataas bababa sa kandungan nito. Marahan lang yon noong una, pero nang unti-unti nang mawala ang hapding nararamdaman niya, ay nagkusa siyang bilisan ang tempo ng mga galaw. Humawak siya sa likod ni Leo, saka inilayad ang katawan. Sinalubong naman ito ng pag-ulos sa mga pagbaba niya. He watched her lovely silhouette move on his lap, how her full breast shook with the force of their wild union. It was pure, achingly exquisitely pleasurable. Ni hindi iniisip ni Prem kailanman na ganoon pala ang pakiramdam ng pakikipagniig, na parang tumigil sa pagtakbo ang orasan, pero mabilis ang pag-ikot ng kanyang mundo, na parang gusto niyang ipunin ng bawat sandali. Oh, she could do this forever with him. Maliksing gumalaw si Leo at napunta si Prime sa ilalim nito. Hinigpitan niya ang pagkakahapit ng kanyang mga binti sa bewang nito. He was slamming into her head and she was feverishly rolling her hips. Their moans grew louder and louder as their bodies crashed wildly into each other. They pounded against each other, gasping, crawling. Leo, the extreme heat that curled up inside her was now ready to burst into massive flames. Waves and waves of pleasure crashed over them as they reached their climax together. Their bodies convulsed in ecstasy. Their screams echoed in the darkness. Leo collapsed beside her, breathing as heavily as she was. Nanginginig pa ang buong katawan ni Prime. Ang diwa ay nasa ibabaw pa ng mga alapaap at ang kanyang mga mata ay parang ayaw ng dumilat. Kahit mabigat pa ang katawan, nagawa nilang umayos ng higa sa rear cargo area ng sasakyan. Hindi alintana ang lamig na dulot ng metal na kinahihigaan. Tumagilid ng higa si Leo at niyakap siya. Dinig niya malakas sa tibok ng puso ng binata. Dama ang init ng katawan nito. He was all hers at gusto niyang maangkin ito ng hindi lang sa gabing iyon. I want to be with you forever, Leo. She muttered dreamily in between soft, ragged breaths. Gusto kong maglakad sa ilalim ng mga puno kasama mo. Panoorin ang mga bituin sa gabi. Matulog ng yakap-yakap mo. His heartbeat, the darkness of the night and her exhaustion were working in unison to calm her senses, to lure her into a trance. Then, we will be together forever, sweetheart. I love you. I love you so much. Bulong ng binata bago siya tuluyang hinila na nakakahalong pagod at antok. Nauna nagising si Leo. Hindi na nila namalayan kung gaano sila katagal na nakatulog sa likod ng sasakyan. Tiningnan niya ang yakap-yakap na si Prime at maingat na inayos ang damit nitong nakabuhol pa rin sa bewang. Pinaliguan niya ito ng mumunting halik sa mukha para gisingin.
Wake up, sweetheart. Bulong niya nang hindi ito gumalaw. How he hated to ruin the moment, but the night breeze was starting to grow colder. Wala silang kumot. Ayaw niya magkasakit si Prime. We should make our way home. Baka sipunin ka pa kung magtatagal tayo rito sa ganitong oras. Sabi niya. Umungo lang si Prime at humigpit ang yakap sa kanya. Naramdaman na siguro nito ang lamig ng gabi. That mere movement was enough to stir up his hormones yet again. He would never be able to get enough of her. And how could be? He had just had the most amazing sex of his life. Ni hindi nakala ni Leo na makakaabot pa siya ng mas mataas sa sukdulang karaniwan niya nakukuha sa ibang babae. With Prime, his climax was so much more powerful. If there was a place higher than Nirvana, then he had reached it just moments ago when he shared an earth-shattering orgasm with her. Prime, tawag uli niya at kinalabit ito sa leeg. Baby, wake up. Huminga ito ng malalim. Saka naaninag niya nagmulat ito ng mga mata. Anong oras na? Tinatamad na tanong ni Prime. I have no idea. Natatawang sagot ni Leo. I don't have a watch and my cellphone is in my pants. Nasa damuhan. Napaiktad siya ng padaanin ng dalaga ang kamay sa kanyang dibdib, pababa sa kanyang tiyan. Oh, I see. Pilyan sabi nito at lalo pang pinababa ang kamay. You're still naked? Pinigil niya si Prime. You silly woman. Don't you start. Ayoko nang gawin ito yon. It was uncomfortable for you. It was very wild. Sabi nito sa paos na boses. Nagpapainit na naman ang kanyang pakiramdam. I kinda like it. Kinintala niya na mabilis na halik ang mga labi ni Prime. Saka siya bumangon. Hinila niya ito paupo. Let's go home. Baka hinahanap ka na rin sa inyo. Sabi niya at hinagilap sa damuhan ng kanyang mga damit. I'm almost 30, Leo. I spent almost of my adult life away from home. Sa palagay mo hahanapin pa rin ako ng nanay ko pagkatapos ng dilim? Sabi ni Prime. Isa pa nagpaalam ako may party na pupuntahan. But you ended up in my arms instead. Nakangising sabi ni Leo habang nagsusuot ng pantalon. So I take this to mean that you want to spend the rest of my night with me. May halong tuksong tanong niya at inabot dito ang magkapares na underwear na hinubad niya kanina mula sa katawan nito. Do you want me? Prime teased him back as she put her undies back on. Kahit gabi-gabi pa gustong gusto mo. Sabi niya at saka ito hinila patayo at hinalikan sa mga labi. Nagsasalo sila sa mainit na halik nang biglang may naramdaman si Leo na kumagat sa kanyang binti. Napaaray. Humiwalay siya kay Prime. Bakit? Gulat na tanong nito. Shit, may langgam yatang kumagat sa akin. Sabi niya at kinamot ang kaliwang binti. Hinila na niya ito sa kamay. We better leave this place now, sweetheart. Right, we need to shower. Tumatawang sabi ni Prime. Ang banyo sa master bedroom agad ang tinutungo nila. Pagdating nila sa bahay ni Leo, they showered together, soaping and scrubbing each other's body. Feeling and seeing her naked body under bright light gave him sheer delight. He was going to marry this hot woman. At naiisip niya na ang gagawin nila gabi-gabi. You'd better tell your tingy to behave, lover. Nakataas ang kilay na sabi ni Prime na nakatingin sa ibaba ng kanyang puson. Ayoko mag-acrobat tayo rito sa banyo. Ang lakas ng tawa niya. Right, delikado nga rito, madulas. Naunang lumabas ng shower cubicle si Leo. Nagpupuna siya ng basang buhok nang may maulinigan siyang tumunog. It was a ringtone and it wasn't from his cellphone. Lumabas siya ng banyo. Ang bag nga ni Prime na nasa ibabaw ng console table sa kanyang kwarto ang pinanggagalingan ng tunog. Nang marinig niya bumukas at sumara ang pinto ng shower cubicle, nang magandang loob siyang kunin ng cellphone para ibigay sa dalaga. Napasulyap si Leo sa screen ng cellphone. Jason, ang pangalan ng tumatawag. Ilang saglit ding napako sa cellphone ng kanyang paningin. Hindi alam ang unang iisipin. Hanggang sa tumigil iyon sa pagre-ring. Noon niya nakita sa screen na hindi lang missed calls ang galing kay Jason, kundi mga text messages din. Nakasuot ng bathrobe si Prime nang pumasok uli siya ng bathroom. Iniabot niya rito ang cellphone. Kanina pa yata siya tumatawag. Sabi niya habang binabasa ni Prime ang mga natanggap na text message. Hindi mo nasabi sa aking nag-uusap pa pala kayo ni Jason. Hindi niya napigilang na itanong. Magsasalita na sana si Prime nang muling tumunog ang cellphone. Noon na lumabas ang banyo si Leo at nagpatuloy sa walk-in closet para magbihis. Paglabas niya roon, nasa kwarto na si Prime at nakaupo sa gilid ng kama, suot ang puting bathrobe na bigay niya.
Hindi kami nag-uusap ni Jason, Leo. Sabi nito, nagkita lang kami sa party kanina. Bakit daw tumatawag sa'yo? Nagtatanong lang kung nakauwi ako ng maayos. Sinabi mo bang magkasama tayo ngayon? Hindi ito sumagot. Ayaw naman niya mag-isip ng kung ano-ano. Don't get me wrong, baby. Sabi niya umupo sa tabi ni Prime. Ang una kasing pagkakataon na nakita kitang lasing ay dahil kay Jason. At inakala mong naglasing uli ako kanina dahil sa kanya? I'm sorry. I didn't mean it to sound that way. Ayoko lang nakikita kang malungkot. Napasulyap sa kanya si Prime. Leo, can we not talk about this? Parang napapagod na pakiusap nito. Sweetheart, hinawakan niya ito sa balikat. What is really wrong? Marahang tanong niya. Hindi mo dapat sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit ka naglalasing. Kung bakit ka umalis agad ng party. Umiling lang ito. Halatang may ayaw sabihin sa kanya. She looked away from him. Masuyong pinaharap ni Leo sa kanya ang mukha ni Prime. Is there something that you are not telling me? Tanong niya. Mas nangibabaw ang pag-aalala kaysa sa pagdududa niya. Hindi niya gusto nakikitang lamlam sa mukha ng dalaga. Nasanay na siya nakikita itong masaya sa piling niya na hindi na madilim ang mga ngiti nito. He wanted to keep it that way. Bumuntong hininga siya. Prime, if we want our relationship to work out, we have to be honest with each other. Relationship? Bulalas nito at napatayo. Anong relationship? Tumayo rin siya. We just made love, remember? Bulalas din niya. We had sex, Leo. Gaya namang ginagawa mo at ng ibang babaeng nagdaan sa kamay mo. What? Hindi lang tayo nag-sex at alam mo yon. Hindi mo ba narinig ang sinasabi ko sa'yo pagkatapos natin magtalik? I said I love you. Prime was pushing him away and he knew it. Inaasahan na niyang darating ang panahong mangyayari yon, gaya ng ginawa nito noon kay Jason. Pero hindi siya makakapayag na basta mangyari yon.